Welcome to the best pre-Tagalog tutorial na makikita mo dito sa YouTube about Facebook ads. It doesn't matter kung beginner ka pa lang or an expert. And ang video na to is pag-uusapan natin dito exactly kung paano ka magsisimula ng Facebook ads mo step by step. Before we start, kung hindi mo pa ako kilala, my name is Jay Gregorio. Dati kong OFW. I tried multiple businesses nung umuwi ako ng Pilipinas way back 2016. Ngayon, ang ginagawa ko is I am very passionate sa pagtulong sa mga kapwa nating kababayan kung paano natin sila matutulungan, kung paano magsisimula at magpapalago ng kanilang mga negosyo. So, sino ba yung mga dapat gumamit ng Facebook ads? Okay, pag-uusapan natin yan. Number 2, how to create Facebook ads manager. Number 3, step-by-step setting up your Facebook ads. Number 4, how to read data and set up your custom metrics. Number 5, best ads you should be using for your business. Number 6, how to not get restricted on Facebook ads. Number 7 is how to run ads profitable and make money. And before we get started, sino ba ako? Bakit mo kailangan pakinggan? Over the last 8 years, I've spent tens of million peso on running paid ads sa mga multiple businesses. And may mga natutunan ako na talagang nakatulong sa akin personally, and my goal is to share with you kung paano mo siya maa-apply. Kumbaga yung mga bagay na nagkamali ako is hindi mo na yung pagdaanan. Take note, Facebook ads is not equal. So kailangan mo pa rin matutunan, kailangan mo pa rin siyang ma-test and ma-implement, and tingnan natin kung paano siya mag-fit dun sa business na meron ka. So here in our training, sino ba yung mga taong pwedeng gumamit ng Facebook ads? Number 1 is yung mga small business owners. Number 2, kung meron kang e-commerce business, para sa'yo ang Facebook ads. Number 3, if you are in the real estate, best yung Facebook ads para sa'yo. Kung ikaw naman is service providers, nag-offer ka ng services, best sa'yo ang Facebook ads. Number 5, kung isa kang marketing agency, meron kang agency, para sa'yo ang Facebook ads. Number 6, if you're selling digital products, training, courses, ebooks, and so on, para sa'yo ang Facebook ads, and many more. So pag-uusapan natin una is how to create Facebook ads manager. All you need to do is to create a personal ads manager. So hindi mo na nga kailangan mag-create kasi nga automatically by the time na nag-sign up ka kay Facebook, meron ka ng personal ads manager. So number 2 is a fan page or yung Facebook page na tinatawag. So dahil yung Facebook page, libre lang naman to, hindi mo to kailangan bayaran, makakapag-create ka sa Facebook. Number 3, Facebook Pixel, but this is an optional. If you have a website, I highly recommend to install Pixel on your website. Number 4 is set up natin yung payment method. Okay? Ibig sabihin, anong mga payment method yung mga available na pwede nating magamit kung nagrarana tayo ng Facebook ads. Ngayon, magpo-proceed tayo on creating a personal ads manager. And before we start, bakit mo ba kailangan i-maximize yung power ng Facebook ads? Based dito sa statistics, as of 2024, January, ranked by the number of monthly active users. So right now, meron ng by millions to guys. I-compute mo na lang, 3 billion. Okay? Para magti 3.1 billion na monthly active users si Facebook. So kaya naman, you need to maximize yung Facebook ads para sa business mo. Mag-login ka sa facebook.com. Okay? Punta ka sa Facebook account mo. For the sake of our training, I created a dummy account kanina lang para maipakita ko talaga sa'yo na fresh, wala pa tong ka-data-data, hindi pa tayo nakakapag-create ng page, hindi ko pa nalalagin yung ads manager. So ngayon, sa Facebook kasi, by the time na nag-create ka ng Facebook mo, okay, nung una pa lang, nung nag-sign up ka, available na yung tinatawag na ads manager. So, hindi mo na kailangan yung i-request kay Facebook. So, all you need to do is set up na lang properly, i-assign yung payment method, i-connect yung page mo, or mag-create ng pixel if you have a website, and so on. So, ito yung facebook.com. That's your profile. Okay? So, makikita mo, wala pang profile picture, wala pang any data about sa profile na to. Pero magagamit natin to for the sake of our training para fresh talaga at walang data. Checklist natin is you need to create a fan page. Create a fan page, i-type mo yung facebook.com/pages. Okay? Alright, so dito ka mare-redirect. So all you need to do is to enter your page name. Okay? Sabi ko kanina, kung nasa real estate ka, kung meron kang marketing agency, if you are a small business owners, kailangan yung page mo is gagamitin mo para dun sa business mo. Okay? Kung personal branding, gamitin mo yung page mo
para sa personal branding mo. Let's say if you have a page and then yung page mo is marketing agency. Let's say, lagay na lang natin na marketing agency. Ngayon, anong category? So, kailangan magre-resonate din dun sa category. So, check mo dito or pwede mong i-research kung real estate, type mo diyan, real estate, lalabas yan. Agency. Okay, meron siya. Social media marketing agency, advertising agency. So, kailangan connected dun sa page mo. So, marketing agency. Tapos, itong bio is optional. Then, create page. So, basic na basic lang. I-click mo lang tong create page and done. Pwede ka nang maglagay ngayon ng profile picture. So, dito, you need to fill up this, yung part na to para mas madagdagan yung credibility ng page mo. If you have a website, enter your website. If you have a phone number, lagay mo yung phone number, support phone number mo dyan. If you have an email, ilagay mo yung email mo dyan. Address, not exactly na ilagay mo yung address, block, and so on. Lagay mo lang kung anong building. Kung gusto mo na malagay yung full address, much better. Zip code, city, and so on. But pwede natin tong skip. Next natin. Tapos, add a profile photo and cover photo. Okay? And then, this one is optional. Pwede mo skip. Click next. Okay? Turn on mo lang yan. Click done, and then automatically meron ka ng fun page. So ganun lang siyang kabilis. So hindi naman natin nilagyan ng mga images and so on. So ayan. Okay, so tapos na tayo sa pag-create ng page. Ngayon, pupunta na tayo ngayon dun sa Ads Manager. Paano ka makakapunta sa Ads Manager, Coach J, kapag first time mo mag-create ng Facebook ads? So ang gawin mo, punta ka sa facebook.com, nandito na tayo ngayon. Okay, tapos type mo lang yung Ads Manager. Okay, facebook.com/adsmanager. Click enter. Okay, and then you will redirect dito sa ganitong settings, and then makikita mo merong ganitong magpa-pop up. Ayan. So makikita mo dito, ayan yung pop up na yan. Make sure na wag mo tong i-close. Wag mo tong i-skip. Okay? So ano lang naman to, terms and conditions. You need to accept yung policy, meta policy. So kailangan mo lang i-accept yan. Okay, hindi mo kailangan basahin. Nasa sayo kung gusto mong basahin yan. So, click accept. Okay, thanks for accepting. Click done. Alright, so set up na yung ads manager mo. So, next is, sasabihin sa'yo ni Facebook is, you need to add a payment method. So, guided ka pag land mo pa lang kay Facebook ads. So, i-click mo tong payment method. Here we go. And then, you will redirect dito sa part na to. So, make sure na yung business mo, kung nandito ka sa Philippines, ilagay mo yung business mo, country, Philippines, currency, Philippines, wag mo ng US dollar yan para hindi ka mahirapan sa conversion. Pero kung ano yung preferred mo na currency, pwede mong ilagay dyan. Okay? So, time zone, importante din to para tama yung time zone mo. Asia, Manila. Click next. And then, makikita mo dito, meron ng payment method. Before guys, hindi available sa mga bagong ad users or bago lang gumamit ng Facebook ads yung options ng Paymaya and GCash. And ngayon nakakatawa is available na to anyone. Hopefully available din to pag nag-create ka ng Facebook ads mo para hindi na sa'yo mahirapan. Ngayon, before we add a payment method dito sa settings, I have a tip bago ka maglagay ng payment method. So pro tip to when adding payment method sa Facebook ads. Number 1, use credit card over PayPal. So, bakit kailangan ng credit card over PayPal? So, as you can see here, available yung debit and PayPal. So, basically, ang reason lang naman is kapag gumamit ka ng PayPal is mamamaximize mo yung credit card points and yung mga cashback. Okay? So, tip yon. Pwede mong i-check yung mga nagbibigay ng mga best or mataas na points dito sa atin. Let's say, isa sa mga best points na nagbibigay dito is yung Citibank. Okay? Hindi ko sure kung ano yung mga ibang, pero yung sa akin kasi I'm using Security Bank credit card, or pwede ka rin gumamit ng other credit card. Basta i-check mo, i-compare mo kung makakapag-apply ka ng credit card at gagamitin mo to sa Facebook ads po, mag-apply ka na dun sa mga credit card company na nagbibigay ng malaking points. Pwede mong i-check Union Bank. Alam ko malaki rin sila magbigay ng points. And ngayon, bago ka mag-apply, make sure na yung credit card company na to, yung mga banks na to, is yung credit card is allowed to use for online transaction. Basically, yun lang naman yung kailangan mong malaman kung allowed ba gamitin yung credit card for online transaction. Facebook ads is an online transaction. Kung hindi available, pwede kang mag-request
to verify dun sa mga banks kung pwede mo ba siyang gamitin for Facebook ads. Number 3, if credit card not working at multiple times mo na, siguro mga twice mo na siyang ginawa at hindi tinatanggap yung credit card mo, I really suggest na wag mo nang i-retry ulit. Try to use yung mga alternative na nakikita mo dito sa screen. You can use Paymaya. Okay, so Paymaya, not sure kung nagbibigay sila ng cashback. You can use GCash. Prepaid naman, not sure kung available na dito kasi meron din prepaid options. Check natin kapag nakapag-add ka na ng payment method. Pwede mo rin yung i-check kasi merong prepaid. But mahalaga naman, available yung GCash and Paymaya just in case wala kang kakayahan na makapag-apply ng credit card, okay, or hindi ka na-approve. At least meron kang alternative options na pwede mong gamitin para bayaran yung Facebook ads mo. So if you're using GCash, i-click mo lang to. Click next. And then, makikita mo dito sa part na to is mag-authenticate lang yan sa GCash website. Ayan, parang mag-add ka lang ng fund. Okay? Parang ito yung prepaid credit. Try mo na lang. Siguro minimum maglagay ka lang ng 100. Try mo kung magkano yung pinakamababa. Pwede kang mag-start to 100, 200, 500, and so on. Tapos, proceed mo lang sa add fund. Then, para makapag-add ka, makapag-run ka ng Facebook ad. So, ganun lang siya kasimple. Ayan. Tapos, open mo yung GCash and then mag-open yung GCash application. Then, magkakaroon na ngayon ng fund or credit yung Facebook ads mo at pwede mo na yung gamitin. So, prepaid ang approach. And nakakatuwa kapag prepaid kasi marami kong experience and sa mga students and friends ko na mas maganda daw na gamitin yung prepaid kasi nga una bayad na si Facebook, mas 'di ba? Parang okay sa kanya yun. So next is pag-uusapan naman natin yung step by step of setting up your ad. So step by step kong i-share sa iyo paano ba mag-run ng Facebook ads, Coach J. Alright, so right now, nandito na tayo sa actual ads and successful na rin na nai-add natin yung mga payment method mo, kung ano mo yung prepared na payment method mo na gagamitin mo sa Facebook ads mo. So dito sa part na to is ituturo ko sa iyo yung paano nag-work yung ecosystem or system ni Facebook ads. So meron siyang tatlong level, campaign, objective, and then yung ad. So mamaya dadaanan natin yon. So dito, meron siyang multiple campaign na kailangan mong ma-identify what campaign ba yung kailangan mong i-run sa ads. So dito sa part na to, papakita ko sa iyo guys here, meron ditong awareness, okay? Meron ditong traffic, meron ditong engagement, merong leads, sales, and so on. So kapag awareness ang goal mo, bibigyan ka niya ng brand awareness. Ibig sabihin, yung mga taong makakakita, mas maraming tao yung makakakita dun sa ads mo. Pero na hindi na pinapromise ni Facebook na bibigyan ka niya ng maraming benta. Kaya meron siyang mga different objective. Let's say traffic. People na mahilig mag-click dun sa website at willing na puntahan yung website mo. Parang ganon. Engagement naman, mga taong mahilig mag-engage dun sa mga posts or sa mga ads na nakikita nila. Leads naman, people na pwedeng magbigay sa'yo ng leads. Sales, ito yung pinakamaganda sa lahat. Tao or mga audience na bibili, di ba? Bibili ng offer mo. So, sa akin, ang masasuggest ko dyan, go for sales kung gusto mo talaga ng benta. Kaya yung iba kasi nagkakamali, gusto mo na mag-awareness, gusto mo na mag-traffic, engagement, and so on. You can try naman yan later on kapag profitable na yung ads mo. If you want sales, sa simula, bigyan ka ng magandang data ni Facebook, go for sales. Okay? And then, kapag kinilik mo to, here, yan, i-click mo lang tong manual sales campaign. For the meantime, ito yung gamitin mo. Itong part kasi na to is ginagamit to kapag meron ka ng website and meron ka ng mga orders dun sa website mo. Okay? May enough data ka na. Tapos, mareredirect ka sa ganitong options and then magkakaroon na ng 3 level. So, level 1 is campaign level. Level 2 is ad set level. Level 3 is the ad level. So, dito, no need naman na i-rename mo na to. Pwede mong i-rename yan later on. Tapos, ang gagawin natin dito sa part na to, scroll down mo lang ng konti. May mga makikita ka dyan ng mga options. You can skip itong A-B test. Kung gusto mong mag-A-B test, skip mo. Advantage campaign budget, naka-turn off naman yan. Don't worry, gamitin mo lang to kapag alam mo na paano nag-work yung Facebook ads. Alright? Then, click next. Okay. So, dito sa part na to, isa-set natin ngayon yung page na ginagamit ko. Ayan, Facebook page. I'm using my personal page. Okay, J. Gregorio. Okay? So, yung pinakita ko sa iyo kanina is yung demo kapag bago yung account mo, yung marketing agency. So, ito naman is an actual page na. Okay? So, dito sa part na to, pipili ka ng conversions mo. Okay? Dahil sales, pag sales, pwede kang gumamit ng
website. Pwede mong i-select, but it requires yung website. Kung wala kang website, I suggest try messaging. Okay, ibig sabihin, mga taong magsa-send message, mag-i-inquire doon sa page mo. Okay, kapag send message, choose messaging apps. Alright, yun lang naman yung kailangan mong iset. Tapos dito mapapansin mo, wala ka pang pixel dyan. Ako kasi I have a pixel, but nakalagay dito optional lang naman. So, no need. Okay, conversion event, ito naman is optional lang din kung wala kang pixel. But, kung gumagamit ka ng website, kailangan mo nang mag-set ng conversion event. So, sa ating example, is gamit tayo ng send message. Tapos, if you have an Instagram, WhatsApp, pwede mong i-connect dyan, pero you can skip naman. Don't worry here, by default, maximize number of conversations. Means, mga taong most likely na magko-connect doon sa fan page mo, sa page mo, mga mag-inquire. Maximize number of conversions, ito na kasi yung meron kang website. Okay? Meron kang website, from send message, ililid mo sila papunta doon sa website mo. So, kaya din niyang matra kahit na dumaan siya sa send message. But, you need a pixel. Okay, so other goals, depende dito, pwede mo siyang i-explore, pwede mo siyang i-try, but I highly recommend kapag send message ka, choose this one, number of conversations. Alright? For the daily budget, okay, meron ditong daily, meron ding lifetime budget. So, unahin natin yung daily budget. Daily budget means, ito yung kayang i-spend ng ads mo in a daily budget. Hindi naman to default, at nasa-set naman siya on your own. Minimum $1, but I really suggest kung meron kang budget, test for 500 to 1,000 for testing. Okay? Sa unang araw. Para meron ka agad maraming data at malaman mo kung effective yung ads mo. Kung meron ka lamang enough budget. Kung low budget, testing ka pa lang, you can start for 100 to 200 per day. So dito, naka-daily budget tayo and schedule. Ito, ino-off ko lang to. Click off para tuloy-tuloy mag-run yung ads mo kasi mamomonitor mo naman yung ads mo once you publish your ads. Then, budget scheduling. Kapag kinilik mo to guys, here, magkakaroon ng options na ganito. So, dito sa part na to, ang masasuggest ko kung gagamitin mo to, use budget percentage. So, meron tinatawag na scaling sa Facebook ads. So, pwede mong gamitin to para nag-i-scale ngayon yung ads mo. So, pwede mo siyang i-scale from 5 to 10% in a daily basis. So, 5% is good na yan, 10% good numbers na yan. Pero, hindi ko masasuggest to kapag bago ka pa lang sa Facebook ad. If you're a beginner, don't worry. Ito, part na to, uncheck mo lang. Later on mo na siya gamitin kapag meron ka ng data and ready ka na to scale your ads. Papakita ko naman sa'yo, skip na natin to, papakita ko naman sa'yo yung lifetime budget. Here, pag kinilik mo to, and let's say, mag-run ka ng ads, schedule ads for 1 week. So, March 12 to 19. Okay, start date is March 12, end date is 19. Okay? Tapos, dito, isa-set mo, kung 500 yan, that's 3,500. 500 a day. Tama? Okay, good. So, dito, ang maganda dito sa scheduled ads, tapos naka-lifetime budget ka, makikita mo na meron ditong options na run ads all the time. Click mo to. Click mo to. Then, magkakaroon ng options na ganito. So, yung options na to is available lang siya kung gumagamit ka ng lifetime budget, take note, and then schedule ads. Doon lang siya pwede. Pero kapag daily budget and hindi naka-schedule yung ads mo, hindi mo to magagamit. So okay to kung send message ka kasi nga una, kapag tulog ka, walang mag-i-inquire doon sa page mo. Meron man siguro organic baka may mag-inquire pero mami-minimize yung inquiries doon sa ads mo dahil naka-off yung ads mo during the time period. For example, gising ka na ng 7 AM, start mo yan daily, every day, then gusto mo hanggang 9 or 9:30, 10 PM lang. So, ito, pwede na to. Okay? So, click mo lang tong reset para, tapos babalik yan. Tapos, ito yung, dito magraran from 6:30 or 7 and then hanggang 10 PM ng gabi magraran yung ads mo. Kasi, in-schedule mo siya, lifetime, budget, then ito yung end date, tapos naka-check yan, and so on. Okay? Clear tayo doon? Next is the audience control. Ang tawag dito is audience targeting. Para may idea ka, ano ba yung audience targeting, Coach Jay? Meron siyang 3 level din. Okay? You can target yung demographics, you can target yung behaviors, and also you can target yung interest ng tao. So, 3 level yung pwede mong i-target. Yung iba, tina-target interest lang. Yung iba naman, behavior. Yung iba naman is demographics. Okay? So, paano siya makikita, Coach Jay?
So, all you need to do is i-click tong audience suggestions. Okay? Click mo to. Tapos, naka-advantage plus audience ka na. Okay? Huwag mo tong switch kasi ito yung original options. Ito na yung bago. Click mo to. Ayan. Tapos, lalabas yung options na ganito. So, dito, makikita mo, meron dyang age bracket. So, depende sa age bracket na gusto mo i-target. Kung 25 to 60, pwede mong i-set dyan. Tapos, gender, pwede mo i-target men and women lang. Pwede rin naman ng both. Okay? Tapos, dito sa detailed targeting, ito yung sinasabi ko sa iyo kanina na meron tatlong level. Demographics, interest, and behavior. So, pwede mong i-mix yung tatlong yan para best combination. For example, sa demographics, kung nagbebenta ka ng product and then ang goal mo sa demographics is yung mga graduate or nasa financial ganyan, ito yung income. But US lang to guys ha. Ayan, US lang yan available. Alam ni Facebook yung kita. And kapag parents naman, pwede mo i-target all parents. Kung para sa parents naman yung offer mo, pwede mong i-check yan. And also, pwede mo rin i-check dito yung bracket. Itong maganda, di ba? Kung meron kang product, meron kang services para sa mga parents na merong anak na ganito, pwede mong i-check yan. Ganon ka-powerful yung Facebook ads. Okay? In a relationship, pwede mo rin i-target dyan. Depende sa status. Okay? May engaged, married, single, and unspecified. Alright, so pwede kang mag-target dito ng single. Kung ang product mo is para sa mga single, di ba? Pwede yan. Kung engaged naman, maganda rin to. In a relationship, best to. Especially kapag mga panahon ng love month, yung February, di ba? So, yun yung mga marami nagbebenta online na pang regalo, pang gift, di ba? So, pwede mong i-target yon. Tapos, ayan, anong trabaho? Anong industry? And so on. But ang masasuggest ko dito, isa lang ang iselect mo para matry, matest mo. So, sa atin, parents lang. Tapos, dito naman tayo sa level of interest. So, let's say parents ang target natin. Tapos, ang product mo is para sa mga parents na merong anak na bata, let's say mga below 1 year old ba lang. Okay? Let's say toys. Meron kang toy company. So, dito, merong interest na toys. Baby toys. Kasi bata, di ba? Kapag medyo malaki na, toys lang. Nakita mo, ito yan. So, makikita mo ngayon dito yung estimated audience size here. Lahat ng parents na mahilig, kasi yung bata, wala pa naman yung Facebook yan eh. So, yung parents yung nakakaalam kung gusto, mahilig ba siya sa toys para sa mga bata. Okay, ayan. So, 7.1 billion. So, tapos, lalagyan pa natin yan ng additional combination dito sa behavior. Lagyan mo ng, ito tips to, engage shoppers. Here, what is engage shoppers? Sabi ni Facebook dito, here, okay, people who have clicked on the call to action button shop now in the past week. So, last week daw, okay, past week, merong, ito worldwide to, 778 million people. So, pag inad natin to, worldwide yun. Kapag inad natin to, check natin kung ano yung madadagdag. Alright, naging 23 na. So, parang nadagdagan ng 12 to 13 million. Okay? So, marami na to. Okay yung ganitong audience, guys. Sa Facebook, don't worry. Kahit mataas yung audience, much better yun. Para may enough data si Facebook to learn and to optimize your Facebook ads. Alright, clear tayo dito. Ngayon, dito sa part na to, make sure na yung location is properly set. Kung Philippine lang, nandyan. Pero, pwede ka rin mag-target ng specific city. Or pwede rin naman yung per ano siya, like for example, Metro Manila. Available din. So, hindi siya whole Philippines. So, ang target mo lang dito is Metro Manila. Pwede mo yung target Calabarzon, Central Luzon, Visayas, and so on. So, Metro Manila, ito yan. Example, sa Metro Manila ka lang nagbebenta. So, pwede mong i-target yan. Tapos, dito sa part na to, makikita mo, meron ditong placement. I highly recommend na wag mo na tong galawin. Naka-placement yan ng advantage plus placements recommended by Facebook. So, hayaan mo na si Facebook na hanapin yung best placement ng ads mo sa simula. And then, later on ka nang mag-manual placement kapag meron ka ng enough data sa pag-run ng ads. Okay? Kung successful na yung ads mo. For the meantime, okay, sa simula, sa mga beginner, kahit ako, kahit bago yung ads ko, lagi kong ginagamit to. Advantage plus placement recommended by Facebook. So, click natin itong next. And then, i-assign mo na ngayon yung page mo. Disregard na lang yung page ko. Coach J kasi ang nakalagay. Alright. So, dito is ad level creative. So, dito na yung pag-create ng ads. So, dito sa part na to, merong tip ako na i-share sa'yo kapag magraran ka ng Facebook ads. Merong multiple type
of ad creative. So number 1 type of ad creative is images, number 2 videos, number 3 is carousel, and more. Marami pang options, but ito yung masasuggest ko kapag beginner ka, gamitin mo muna yung image, videos, and carousel para hindi rin maging complicated sa'yo yung mga bagay-bagay. Diba? Yung pinakamabilis is run ads using image kasi hindi ka na mag-effort on creating video. So dito sa part na to makikita mo create an ad, add media, okay, and add video. Okay? So i-click mo lang 'yon tapos mag-a-upload ka ng image. So hanap tayo ng picture na toys. Okay? Baby toys. Ngayon, before running your ads, meron akong i-share sa iyo na additional resources na magagamit mo when it comes on creating an effective ad copy. So punta ka sa swife.co. Okay? Swife.co. Ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to. Tapos, pwede mong i-search dito yung mga niches. All niches. So, walang kids na lumabas. Pero, eto here. Best din to. Eto. Related naman sa kids. Click natin to. View swife. Okay. So, sa pag-create ng creative, kanina ang nakita mo, di ba, ang dinownload natin na picture and mga images is sobrang ano lang, basic. Eto. Walang dating. Okay? Pero catchy siya. Pero wala siyang dating para sa akin. So ngayon, dito sa swife.co, bibigyan kanya ngayon ng creative idea paano mag-create ng effective ads. Okay? Ad creative. So mapapansin mo dito, in-explain dito sa part na to, bakit importante kapag sa muka ng bata is nakanganga. Kung hindi nakanganga, kailangan nakangiti. Nakikita yung ngipin kasi yun yung personality ng mga bata. Diba? So ngayon, nakaka-attract yun ng attention. So sabi dito, this photo of an excited girl is a big asset for this ad. Excited. Parang merong excitement dun sa ads mo. So additional yon para mas maging effective yung ads mo. Tapos dito, calling all 3-year-old. Okay? So very specific. So calling all 3 years old kids. So kung sa toys natin, dito lalagyan mo siya ng para kanina pa to for 1 to 2 years old. Pwede mong ilagay dito, maglagay ka ng ganun parang nakikita mo sa screen. Right? Tapos yung kids na nasa sample natin, naka-smile naman, okay naman siya. But wag ka basta-basta mag-download sa Google at gumamit ng mga picture ng mga toys. Okay? I highly recommend gumamit ka ng mga resources or mga tool or mag-invest kapag dating sa photoshoot kung sarili mong product yan. Baka kasi kilalang artista yung batang iyon, hindi natin alam. So gamit ka ng sarili. Invest on creative, kahit picture yan na cellphone, pwede naman. Okay? Be creative lang. So ito depende kasi to sa sa offer mo. Ito kasi ang offer nito is I believe activities for kids. Ayan, parang activity siya para sa kids. Then nakalagay dito yung schedule and invitation and so on. Ito okay naman siya, but kung mapapansin mo sobrang daming text. Okay pa rin siya, but you can try minimal text. Okay, siguro RSVP lang. So ito tanggalin mo na to, then ilagay mo na lang to sa ad copy. So, tapos itong RSVP, then call, email, no need, address, no need, kasi pwede mo naman yung ilagay sa ad copy. Kasi, ang best practices is, at least, below 10% pa rin ng text dun sa ads mo, yung meron yung photo mo. As much as possible, wala ngang text Pero kung gusto mong lagyan ng text, minimal lang, okay? Limit mo lang sa 10% dun sa picture. Okay, like ito. Okay na to, RSVP, tapos ito lang yung i-keep ko, then itong kids. Alright, so yun yung tip on creating Facebook ads. So, tingnan natin ngayon siya dito sa part na to. Balik tayo. Ito yung ano na yan. Tapos i-download natin. Hindi siya ma-download. Ito to, sorry. So, i-screenshot ko to. Okay. Ayan. Tapos, sasama ko na to. Alright. Screenshot ko na siya. Tapos, isa-save ko lang siya. Then, yun yung ilalagay natin sa ads. Papakita ko sa example. Pero sa example kasi natin is toy for kids. Pero, para makita mo lang kung ano itsura niya, so ilagay na rin natin. So, ang gagawin ko is mag-a-add ako ng image. Right now, image ang gagamitin natin. Video kasi it takes time to create a video. But you can use a video. And pro tip on creating a ad video,
is limit mo lang siya for 30 seconds so 1 minute. Yun yung best length para optimize yung ads mo. Ayaw kasi ng tao na masyadong maraming pinapanood. Upload lang tayo. Okay. And then, okay. Na-upload ko na yung image. Here we go. Okay. So, unahin natin tong example natin dun sa Swipe.io. Click next lang. Then, click done. Alright. Click mo lang sunod-sunod. Ayan. So, mapapansin mo dito, yung attention grabbing ng image na to is sobrang nakaka-hook. Nakakakuha ng attention. Kasi nga, yung personality ng bata na to na masayahin, 'di ba? Enticing siya. Nakanganga, 'di ba? Happy girl, ayan. So ito, maa-attract nito yung mga parents or pwede rin naman tatay, pero karamihan na yung maa-attract dito yung mga mom. Diba? Kasi babae yung nasa model. And kids na masaya. So 3-year-old, 'di ba? So ngayon, kung babaguhin mo yung ads mo, so mag-check ka ngayon dito sa parents options here. Balikan natin yung creative, guys. Here, babaguhin mo yung parents. Kasi dito sa options to, guys, meron ditong options like parents with, eto sobrang powerful nito, 3 to 5 years old. And let's assume na lang na yung ad na ginagawa natin is para sa 3 to 5 year old na activity kung saan mangyayari yan. Kung isa kang tutor, teacher, nagpa-create ka ng activity, then iraran mo sa ads, yun, 3 to 5 year old. Baguhin mo na lang yung ano. Tapos, apply mo yung, okay, yung tip na to. Sa akin, sobrang catchy siya kasi mapapansin mo dito, ito yung maliliit. Kapag nakikita mo yan, yung picture ng bata, okay, naka-smile pa rin, effective yung ads mo kahit maliliit. And paano na kapag in-advance preview natin, mas okay din siya. So, ngayon guys, paano mag-create ng effective ad copy? So, dito kasi sa example, ito lang yan, di ba? Ang pinakita lang dito is yung picture. Diba? Ngayon, ano yung susulat ko dyan, Coach J? Paano ba yung effective ad copy? So, bibigyan kita ng another tip ulit. So, I'm using a tool na Gravity Write. And if you're using OpenAI, ChatGPT, it works. But kung gusto mong mas direct to the point, yung ibibigay sa'yo na ad copy, and hindi ka na mahirapan, I highly recommend to try Gravity Write. So, punta tayo sa Gravity Write. Okay, grabe na to, no? Daming tips. So, it's free. Don't worry, okay? Ilalagay ko yung link ko sa ibaba ng video na to. That's my affiliate link. Kung mag-upgrade ka, okay? That's my affiliate link. I have a very small commission lang na makukuha sa kanila. So, mag-login tayo. Alright? Nakalagin na tayo. Tapos, dito sa screen na nakikita mo, ang dami dyang mga options. Maraming tool, guys, na available sa online. But ito yung pinaka user-friendly and easy to use na nagamit ko. Maraming options, pero I highly recommend ito. So, dito sa part na to, ang gagawin mo is punta ka dito sa advertising tool. Okay? Tapos, click mo tong Facebook ad copy. Okay? Here we go. Describe your product. Okay? Describe mo yung product. Ano ba yung product mo? Yung product mo natin, okay? So, parang magandang example to eh. Ano to? Activities for kids. Okay? Sabihin natin, painting activities, okay? Painting 3 to 5 years old. Okay, painting activities for kids 3 to 5 years old. So dito, let's say, gawin na lang nating dalawang ad copy and options and so on. So, click mo tong create content. Click mo lang yan. And then dito sa part na to, magkakaroon ka ng options. So, di ba? Direct to the point. Okay. Mas okay sa akin itong alright. Number 2, ad set. Then, ilalagay natin siya dito sa primary text, which is yung lalabas sa itaas. Ayan. Then, creative painting activities for kids. Ito yung gagamitin kong headline. Headline. So, nalagay headline here. Pwede ka ba mag-add ng multiple headline to test? So, ito okay naman siya. Also, description. Ito, gagamitin natin to. Then, ilalagay natin dito sa description. Okay? And then, let's preview again. So, as you can see here, mas compelling na kanina. Unlike kanina na wala siyang primary text, wala siyang headline, and wala siyang description.
'Di ba? So ito optimize ads na yan, merong mga quick animation and so on. Si Facebook na yung gumagawa nan kasi kanina nung in-upload natin yung photo, kinilik natin yung all optimize. Yung naka-enable by default, click mo lang yun, done. So maganda siya, nakaka-grab siya ng attention. Here for Instagram, gumagalaw-galaw. Instagram stories, gumagalaw-galaw din, zoom in, zoom out, stories here. Then here for the newsfeed. Ganda niya, 'di ba? Tapos basang-basa yung creative painting activities for kids. Calling all 3 to 5-year-old kids. Di ba? So, ayan na siya. Here we go. Tapos, dito sa part na to, send message. Kasi for reservation. Di ba? Send message kapag send message ka. Tapos, dito, I highly recommend na i-edit mo to. Okay? Karamihan kasi parang ini-skip na nila to, yung part na to. Ang masasuggest ko, be conversational. Be friendly dito sa welcome image, sa greetings. Kasi greetings to, please let us know how can we help. Baguhin mo, maging conversational ka the way kung paano mo communicate yung mga audience mo. So, for the frequently asked questions, so hindi ko to nire-recommend. So, ang ginagawa ko dito is kiniklik ko lang tong none. Okay? Or pwede kang mag-assign ng button. Or quick reply. So, let's say none para wala na tayong isa-set. Tapos, eto. So, dito ka na ngayon mag-a-assign, hi, mom or momshi, 'di ba? Kung babae yung kausap mo, kaya magandang i-target nga dun sa interest all parents na female only. 'Di ba? Para ma-assign mo dito sa text, hi momshi. Okay? Momshi J or momshi name, 'di ba? So mas okay yung communication personalized, 'di ba? So do you have kids? Okay? Do you have kids na 3 to 5-year-old and gusto mo bang i-join sa aming upcoming fun painting activities na gaganapin sa ganitong area or location and ito yung time. So parang conversational siya pero nagtatanong ka dun sa kausap mo. Yun kasi yung unang message, greeting pero patanong. So, siyempre, i-hi mo muna. Right? So hindi ko na siya i-save pero yun yung pro tip na maibibigay ko sa'yo kapag gumagamit ka ng greeting. Okay? I-edit mo siya. Okay? Ulitin ko, i-edit mo. Hindi pwedeng yung ano lang, yung default lang. Ito, please let us know how can we help. Okay naman siya, but most advertisers is ganun kasi hindi na nila ina-edit to. So para peras na nare-receive sila para maging unique ka. So lalo na sa kapag send message ka. So that's my tip on creating. So kapag magki-create ka naman ng video, papalitan mo lang dito yung ano mo. Tapos kapag carousel naman, ito, i-click mo lang carousel, then mag-assign ka ng multiple images. One image is pinaka-best. One video, pinaka-best yon. Yung dalawang yun. Tapos pangatlo mo na lang itetest si carousel. Alright? So tapos kapag okay na yan, of course, ipapublish mo na yung ads mo. Clear? Also, bago mo i-publish yung ads mo, meron akong ad tips na pwede pang ma-share sa'yo. Number 1 is you need to position your offer. And if you're familiar sa USP, okay, hindi ito UST, USP. USP is Unique Selling Proposition. Okay, ano ba yung merong unique dun sa offer mo? Okay, yung offer mo, bakit ba siya unique? 'Di ba? Yung parang eto wala to sa iba. 'Di ba? So sa amin lang to. 'Di ba? 'Yun. Pangalawa is you need to educate and entertain. Okay? Pro tip to. Don't hard sell dun sa ads mo. Wag mong pipilitin yung mga taong bumili dun sa ads mo. Okay? Pro tip. Tip, educate or entertain. Okay? So para at least 'di ba mas magiging powerful yung ads mo. Like sa pinakita natin kanina na example, here, kung gagawa ka ng video, make sure na sa video na gagamin mo na 30 seconds to 1 minute video is you are educating yung mga momshi, yung mga parents, 'di ba? About dito sa offer mo. Itong activity ng mga kids. Example, pwede kang mag-shoot ng video in actual dun sa mga activity na ginawa mo, and then bakit mag-shoot ka ng video then on cam? Mga parents, bakit mahalaga na i-engage natin yung mga kids, especially kapag mga 3 to 5-year-old sila or mga bata pa lang, engage natin sa mga activity para una, syempre, ma-develop yung kanilang confidence and then ma-develop din yung kanilang pakikihalubilo
Not sure kung ano English doon. Alam ko lang yung Tagalog. Pero yun, yung makikihalubilo sila sa ibang tao. And also, ma-improve din yung kanilang skills when it comes on painting. Baka may talent sila na hidden talent. Bata pa lang kapag na-discover mo yan, parang kids ko magaling mag-drawing. Kasi 4 years old pa lang siya, nagdo-drawing na siya, ngayon 6 years old na siya. So, mas magaling na siya mag-drawing sa akin. To be honest, okay? Mas nakakapag-drawing na siya ng mga Godzilla, ng mga drawing and so on. 6 years old. Diba? So, yun yung mga idea. So, kailangan mo ma-educate. Okay? And also, gamitan mo rin ng entertainment. Pero hindi mo kailangan maging mahaba dun sa video. Make it simple. 30 seconds to 1 minute video is best na yon na length para dun sa video ads mo. Next pro tip is have a great offer. So, meron nga tinatawag na irresistible offer. So, yung offer mo ba na to na activities para sa painting or creative painting activities for kids is an irresistible. Ibig sabihin, ano ba yung mapapala ng mga parents kapag ginoin nila yung kanilang mga anak dito sa activity na meron ka? Siyempre, bukod sa matututo yung mga bata and ano pa. So, let's say ganito. Yung activity na yon is meron kang ibibigay na additional lesson para sa mga bata. Na ibig sabihin, pwede silang bumalik sa ibang araw para matutunan pa yung mas exciting or level up na the way kung paano yung proper way of painting. Magbibigay ka ba sa mga kids ng certificate or awards dun sa mga mananalo? Pa-contest, 'di ba? So sa offer mo, also bibigay mo ba sa mga kids yung mga finished product nila na gagawin na pwede nilang maiuwi after ng activity? Alright? Bibigyan mo ba sila ng bonus? Magbibigay ka ba sa kanila ng parang booklet, okay, na kung saan nandun yung mga guide, pwedeng basahin ng parents and ituro sa kids, ito yung proper way ng pagpipainting. Or meron ba dun sa booklet mo na mga inspiration na pwede nilang simulan para sa painting, or meron ba dun sa booklet mo na mga pattern na kukulayan na lang ng mga kids sa bahay pag uwi nila para ma-practice pa nila yung ginawa nyo during the activity. So, yun yung pag-create ng irresistible offer. So, one offer but providing multiple bonuses inside the offer. So, mas tumataas ngayon yung value. Hindi lang siya basta-basta activity. So, next is add urgency. Tingin ko dun sa sample natin na pinapakita ko, eto here, is applicable yung urgency. Let's say for example, calling all 3 to 5-year-old kids, mga parents, we only accept 10 kids this month para sa ating creative painting activities. 10. 'Di ba? So sobrang konti lang, so yung mga parents mag-uunahan, 'di ba? Pero make sure na dapat 10 lang talaga. Pagpunta nila doon, 10 lang sila. Baka pagpunta nila doon, 100 kayo. Diba? So, hindi ko masasuggest yun. Kung 10 ang nilagay mo doon sa ads mo and then 10 lang doon in actual yung activity, sa online, walang problema yun. Kasi, ano naman siya, scalable yan. Pero in actual, diba? So, make sure na ilagay mo. Siguro kung 10, make it 15. Pwede mong gawin yon. Siguro yung mga humabol lang and so on. Add a little bit of urgency doon sa ads mo. Kasi makakatulong yon to boost your sales and conversion sa Facebook ads mo. Ngayon, pag-uusapan naman natin is how to read data and set up a custom metrics once na na-publish mo na yung ads mo. And bago yon, bakit importante, Coach J, na alam natin kung paano natin basahin yung metrics ng ating ads? Importante kasi kung hindi ka marunong magbasa ng numbers and data, maliligaw ka at hindi magiging profitable ang Facebook ads mo. So, pro tip number 1 is you need to know your numbers. Okay? Your goal. Set up a default custom metrics sa ads mo para every time naglalaging ka sa ads mo, meron ng custom metrics. Number 3 is you need to utilize yung Facebook ads report. Merong reporting si Facebook ads sa kung saan custom report sa bawat campaign, bawat objective, and so on. So, para mapuntahan natin yung metrics na yon, so all we need to do is punta tayo sa Ads Manager. Dito, makikita mo, here, meron ditong metrics. Here we go. Metrics, here. And then, ayan, katabi nito. Ayan. Tapos, meron ditong default. I-click mo na lang tong Customize Column. Okay? And then, merong magpa-pop up dito. Ngayon, yung mga metrics lang na kailangan mo, let's say send message. Messaging. Click mo tong messaging.
Ayan, makikita mo dito yung cost per new messaging contacts. Ayan, cost per messaging. Okay? So, ito, importante ito kasi send message ka. Click mo to. Tapos, yung mga nakikita mo dito, i-uncheck mo lang to. So, budget, amount spent, schedule, quality ranking, engagement ranking, conversion rate, impression, no need, CPC, CTR, huwag mong tatanggalin to. Ayan, so, dalawang ito. ROAS, optional. Okay? So, amount spent. So, ilagay na lang natin to sa baba. Then, ilagay mo itong budget, cost per result, pero nandito na rin naman yan. Here we go. So, ang matitira lang dyan, ito. So, amount spent, then magkano yung cost per messaging. And itong CTR is napaka-importante nitong metrics kasi dito mo ma-identify kapag effective yung ads mo. Like, kapag meron kang 2 and up, pataas na CTR rate, click-through rate, is effective yung ads mo. Kapag below 2%, okay, you need to change your approach dun sa ads mo. Okay, so ito lang naman. Pwede mo pang i-customize. Meron tayong 11 na column na na-selected. Then, ito lang yung i-save mo. And then, once na na-save mo na siya, set mo lang siya by default. Okay, click mo tong apply. Tapos, click mo tong save. Then, lagay mo dito messaging kung ano mo yung gusto mong name ng metric. So, isa to sa mga metrics para every time na magla-landing ka sa Facebook Ads Manager mo, yun yung naka-default. Right? So, meron din naman tinatawag na reporting. So, dito, meron siyang ads reporting. So, click natin yung ads reporting. Tapos, magkikreate tayo ng report. So, ang gagawin mo, dito sa part na to, magkikreate ka ng report. Create report. Tapos, pivot table na lang. Okay? Untitled report. Okay? Tapos, ayan, isaset mo ngayon yung campaign mo. Okay? So, nasa sayo kung ano yung... So, dito, magkakaroon lang yan ng data kapag nag-create ka na ng campaign. Okay? So, pwede mong tanggalin siya yan, and so on. Ayan. So, dito, kapag nasa report ka na, ito na yung pagsaset ng reporting. So, dito, yung mga breakdown na pwede mong ilagay. So, dito kasi maganda na nabe-breakdown mo yung age, yung gender ng mga kausap mo, yung objective, 'di ba? Tapos meron siyang level, ayan, and so on, action, and so on. So you need to explore lang yung part na to para at least meron kang data, okay, dun sa ads mo. So dito naman is customizable din. Nasa sayo to. Parang meron kang reporting na advanced report. Dito kasi sa Ads Manager, yun lang yung mga metrics, but yung mga metrics na pinakita ko sa iyo kanina, na custom metrics is importante na yun, especially kapag nagra-run ka ng send message. Next pro tip na i-share ko sa iyo is how to not get restricted on Facebook ads. So, para hindi ka ma-restrict sa Facebook ads, number 1, na unang-una na kailangan mong gawin is sumunod. Follow Facebook ads advertising policies. Kasi kung hindi mo to susundin, makikik ka. Okay? Kahit saan ka pumunta, sundan mo or i-follow mo yung kanilang policy, advertising policies. So, meron si Facebook na policy na pwede mong i-research, Facebook advertising policy. Nandun lahat ng mga do's and don'ts na kailangan mong gawin. Okay? Read. Number 2, use high quality content. Ibig sabihin, high quality content, ito yung hindi yung parang dinownload mo lang, ginamit mo. Kumbaga, high quality content you own. Own content. Kumbaga, yung content na to is nag-effort ka. Okay? Kasi makikita ng mga tao yan kung yung content mo is nag-add ka ng effort, may ganda yung creative, maganda yung pagkaka-edit ng video, di ba? Also, importante to, number 3, avoid clickbait tactics. Okay? Familiar? Clickbait means to get inquiries or to get clicks dun sa ads mo, maglalagay ka ng clickbait or pain dun sa ads mo na hindi naman related dun sa offer mo para lang i-click nila yung ads mo. Okay? Sa YouTube ginagawa to, hindi ko sure kung may policy dun sa YouTube, pero siguro yung sobrang clickbait na bawal talaga yon. Especially kapag organic kasi walang masyado. Pero kapag ads, iba yung policy nila kapag paid ads. So yung clickbait, bawal na bawal yan sa Facebook. Siguro hook or yung proper hook ng ads mo. Like yung sample natin kanina, itong 3-year-old na girl na to, hindi siya matatawag na clickbait kasi nga, 'di ba? Related siya dun sa offer mo eh. Pero sobrang nakaka-grab ng attention kasi nga
naka-smile, nakanganga yung bata. Big face. Diba? So, yun yung mga proper way ng instead of clickbait, create a proper hook to get the attention ng mga makakakita ng ads mo. Next is monitor ad performance. Ito yung isa sa mga mali ng mga advertisers after nila mag-run ng ads. Bahala na si Batman, bahala na si Mark Zuckerberg kung merong mag-i-inquire o wala. Kung wala, off na natin. Pero syempre, bakit mo ba i-off yung ads mo? Ano bang mali? Ano bang dapat kong i-adjust dun sa ads ko? Meron ba akong kailangang baguhin? Meron ba akong kailangang i-improve? Meron ba akong kailangang i-change sa targeting? Kasi kung hindi mo nalalaman yung performance ng ads mo, yung data, paano binabasa ni Facebook yung ads mo, wala parang on and off ka lang sa ads and ulit ka ulit and then hindi mo na adjust ng tama yung mga dapat mong i-adjust. For example, yung CTR mo ba is sobrang baba. You need to adjust the creative. Okay? So, yung ads mo ba is sobrang not quality yung mga taong nag-i-inquire. So, you need to adjust your targeting. Okay? Yung ads mo ba is parang sobrang taas ng budget. Okay? Sobrang baba ng conversion. So, what's next? I-scale mo na ba? Or i-keep mo lang? Okay? So, yun yung mga metrics and performance na kailangan mong matrack when using Facebook ads. Next pro tip, para hindi ka talaga ma-restrict, is you need to comply with community standards. Facebook advertising policy and Facebook community standard is related. Dapat alam mo parehas yun. Okay? Kailangan nagre-research ka, nagbabasa ka rin ng mga community standards ni Facebook para, okay, hindi ka ma-restrict, hindi ka ma-ban, hindi ka matanggal sa Facebook. Next tip is how to run ads profitable and make more money. So number 1 pro tip is you need to know your audience. So kanina sa example natin, dun sa pag-run ng ads dito sa girl na nasa picture and calling all 3 to 5, assuming 3 to 5 year old kids. So ngayon, sino yung audience mo dito? Yung mga bata? 'Di ba? Yung mga bata yung a-attend. Pero, yung audience mo talaga dito, hindi yung mga bata. 'Di ba? After na yun ng ads pag nabentahan na, yung mga parents na merong anak na 3 to 5 year old. Saang location? Metro Manila. So, yun. Tapos, ano pa bang interest na nilagay natin doon? Okay? Or, pwede ka maglagay ng painting or mga activities kung may interest man. Pero, enough na yung parents na merong anak na 3 to 5 year old and then set the location. Enough na yun para sa audience. Next pro tip is set clear goals and KPIs. Okay? KPIs means, anong ibig sabihin ng KPI? Key Performance Indicators. Buti naalala ko. Pero yun lang yun. You need to set a goal, yung goals mo. Okay, gusto mo ba weekly meron kang booking ng mga kids, mga parents, na weekly meron kang 10 to 15 bookings, verified bookings para dun sa activity na gagawin mo. So, para ma-achieve mo yung 10 to 15 successful reservation dun sa activity mo, is kailangang malaman mo ilan ba yung nag-inquire dun sa page ko and ilan ba yung na-close ko. Let's say merong 100 parents na nag-inquire and 10% nun is 10. So, weekly, kailangan mo ng 100 inquiries dun sa page mo para sure ka na merong 10 parents every week na magbo-book or magre-reserve dun sa activity na ilo-launch mo, na ginagawa mo. So, next pro tip is you need to test and optimize your ads continuously. Itong ads na to, may possibility na mag-run to ng tuloy-tuloy, but hindi ko mapapromise na yung ads na to is same results yung ibibigay niya sa'yo sa susunod na mga buwan or araw. Test continuously, improve your ads consistently, and create multiple ads, publish more ads consistently. So, ibig sabihin, nag-i-improve ka ng mga ads mo. Hindi pwedeng, effective na to, okay na yan, pero pag biglang tumaas yung ads niyan, baka nagkaroon na ng ad fatigue. Ay baka need mo mag-target ng ibang interest, location, and so on. Or baka need mo magbago ng ad creative, ng images, or need mo magbago ng video. So, kaya nga, test and optimize continuously. Tuloy-tuloy. Hindi siya pwedeng gagawin ng one time. So, walang ganun sa Facebook ads.
you need to test and optimize continuously. So, be consistent dun sa part na yon. So, guys, I hope nakatulong sa'yo yung short video tutorial na to dito sa YouTube na ginawa natin kung paano ka magra-run ng Facebook ads mo kahit na bago ka pa lang, beginner ka pa lang dito sa Facebook ads. I hope makatulong itong share ko sa'yo. And kung nakatulong ito, yung video na to, I highly recommend to like and mag-comment ka sa video na to na thank you Coach Jay for this free tutorial. And don't forget, meron akong Facebook ads training na ginawa step by step na kung saan doon ko na ituro lahat ng mga kailangan mong malaman. Hindi lang Facebook ads guys, sales, marketing, and mindset na kailangan mo para magpatakbo ng isang successful na business. I have a program and membership na pwede mong i-check. So ilalagay ko na lang yung link sa ibaba ng video na to para malaman mo kung paano ka makakapasok dun sa aking paid membership and aking community. If you want to learn more and if you want to level up your knowledge, your skills when it comes on sales and marketing, so you need to invest in yourself. And number one investment talaga is investing in yourself by courses, programs, mentors, and so on. Alright? Thank you so much guys for watching this video. Make today a better than yesterday. Keep safe always and I will see you on the next one.